yung GMA Network daw po, yung pinaka golden era ng Eat Bulaga. So agree ba kayo dun guys? Na ang GMA Network yung pinaka golden era ng Eat Bulaga. So basahin natin guys yung post na ito ni LM Entertainment. So guys, sa mga viewers po natin dyan, paki-follow po si LM Entertainment. Meron po itong 25,000 followers. So yun nga sabi ng nag-post guys, sabi na nag-post na yung golden era daw po ng Eat Bulaga ay nung time na nasa GMA po sila. Sabi niya, golden era ng Eat Bulaga was their GMA era. Blue Media ngayon, di na sila ramdam. So hindi na daw po ramdam guys ang Eat Bulaga ngayon. So dito pa lang super disagree po tayo sa sinabi ni Andrea Hael. At may sumagot naman kay Andrea Hael guys, ang pangalan ay Jose Nunes Medrano. So sabi dito, Andrea Hael, BO 8080 mo bakla, parang ganon. Di mo ramdam dahil di ka nanonood. Bagong sponsor nila at nagbabalik Coca-Cola as big as Coca-Cola. Tapos di ramdam 8080 inatay. Parang ganon, sinabi ni Jose Nunes Medrano. At sumagot din po si Andrea Hael, ang sabi, Eat Bulaga become fluff after moving to TV5. Sad to say. Disagree din po tayo guys na flop po ang Eat Bulaga nung lumipat nga po sila sa TV5. Kayo guys, naniniwala ba kayo na golden era ng Eat Bulaga ay ang GMA Network? Ha? Paki-comment po guys. But anyway, basahin na po natin ang post na ito ni LM Entertainment. Kumbaga, sinagot nga po niya yung tinatawag na Blue Media or yung post nga po ni Andrea Hael na kung saan ayon dito ay ang GMA Network daw po ang pinaka-golden era ng Eat Bulaga. So sabi ni LM Entertainment, Blue Media who? So parang sinasabi dito ni LM Entertainment ay sino daw ba si Blue Media? Never heard. Hindi daw po ni minsan narinig ni LM Entertainment yung Blue Media. At saka ako din naman po guys, hindi rin po natin kailanman narinig si Blue Media. Di rin namin siya ramdam. Andrew Hael, hangal na Kanguso Fantard. So supporter po ito ng GMA Network. Eat Bulaga lang ang widely recognized ng mga tao. Flopped? Napatunayan ng after umalis ang TVJ sa tape at GMA ay nag-flop na yung kapalit nila sa Channel 7. Meaning to say, GMA cannot produce their own noontime show that can level to Eat Bulaga. Instead, they poured their hopes on an ABS-CBN program. So, agree naman po tayo guys sa sinabi dito ni LM Entertainment na simula nga po nang mawala ang Eat Bulaga sa GMA Network ay talagang nagpa-flop po yung mga noontime program na itinapat nga po sa Tito Vic and Joey nung pinalitan niya po or umalis nga po ang Eat Bulaga or sabihin natin yung TVJ as E80 sa TV5 ay talagang dinomina guys ng E80 TVJ ang Tape Incorporated, tahanang pinakamasaya or nag-Eat Bulaga pa po sila doon. Tapos yung It's Showtime guys, dinomina po ng E80 ng Tito Vic and Joey ang It's Showtime, di ba? Paano natin masasabi na flop ang TVJ nung time na nasa TV5 nga po sila? So doon pa lang guys ay sobrang disagree na kagad tayo. Napatunayan din kahit nasa TV5 na ang EB or Eat Bulaga ay sila pa rin ang highest rating entertainment program among all TV5 shows. Even Vive has to learn their example. So, absolutely guys, ay talaga naman po ang Eat Bulaga ang pinakamataas na rating sa kasaysayan or sabihin po natin sa mga programa
ng TV5. At hindi lang po yan guys, ang Eat Bulaga po ang pinakamaraming sponsors at pinakamaraming advertisers sa lahat po ng programa ng TV5 sa kasalukuyan. So paano natin masasabi na flop ang Eat Bulaga buhat ng maging noontime program po sila ng TV5. So kung talagang matapang network mo, Andrew, sige, isipain nyo It's Showtime dyan sa Channel 7 at ilagay nyo ang TikTok clock sa 12 noon. Tingnan natin kung talagang malakas network mo sa noon time. Siguro kahit hindi TikTok clock guys, kahit anong programa guys na ipapalit sa It's Showtime. Kahit hindi yung TikTok clock, kahit sabihin po natin sina Michael Vian, sina Dingdong Dantes pa, or sina Alden Richards yung itatapat sa Eat Bulaga, I don't think na kaya po nilang talunin ang Eat Bulaga. Isipin nyo guys ang It's Showtime, well-recognized na po yan. Well-recognized na po ang It's Showtime, pero yung ratings na naibibigay po ng It's Showtime or ng GMA sa It's Showtime guys ay 3% lamang. So 3%, mataas na po ba yun? Ay, hindi po natin alam kung mataas na po yun, pero para sa akin ay hindi po mataas yun para sa isang malawak na TV stations at malakas na signal, di ba? Para sa akin hindi po mataas yun, samantalang ang Eat Bulaga sa TV5 ay at least umaabot ng 3%. Di ba? Eh kung ikukumpara natin guys yung lawak at signal na meron ng GMA sa TV5 ay hamak na kalahati ang layo ng GMA sa TV5. Pero pagdating sa ratings guys ay dikit na dikit lamang po ang number ng ratings nila. So, kahit para sa akin, kahit hindi TikTok lock, lalo na kung TikTok lock guys, anong kakainin nito sa Eat Bulaga, anong kakainin nito sa It's Showtime? Eh di, maagang nawala ang TikTok lock sa ere. Kahit sinong host guys, walang ibubuga sa Eat Bulaga. Baka nga sa It's Showtime guys, may hirapan pa yung bubuuing or gagawing noontime show ng ng GMA. I know history more than you all. Knowing GMA failed on student canteen lunch date and SST is already a proof na GMA can't be good in noontime shows. Balik nyo na lang ulit ang Encantadia nyo. So grabe ang mga revelation na to, o grabe yung mga patutsadang ito ni LM Entertainment. So kayo guys, kayo ang tatanungin ko guys sa palagay ninyo, ang GMA Network ba ang golden era ng Eat Bulaga? So kasi sa akin guys, magpasa hanggang ngayon naman po ay nasa golden era ang Eat Bulaga. Talagang kahit sabihin natin matatanda na ang TVJ ay nasa prime pa rin po yan. Nasa prime pa rin po yan sa tulong ng mga legit dabarkads. Hindi lang po ang TVJ guys sa ngayon Sa ngayon, hindi lang po ang TVJ ang nagdadala ng Eat Bulaga, even ang mga legit dabarkads host tulad nila Jose Manalo, nila Wally Bayola, lahat ng host ng Eat Bulaga guys ay wala pong tapon dyan. Magpasa hanggang ngayon ay nasa golden era ang Eat Bulaga. At isa sa pinaka-golden era guys ng Eat Bulaga ay yung time na tinalo nga po ng Eat Bulaga ang longest noontime show before Eat Bulaga guys, yung student canteen. Yun yung pinaka-golden era nila guys. Isipin mo, talunin mo yung number 1 noontime show. Diba? Para sa akin, yun yung isa sa pinaka-golden era ng Eat Bulaga. Hindi kaya guys, ang pinaka-golden era ng GMA Network ay nung time na nasa GMA ang Eat Bulaga? Baliktarin natin guys, hindi kaya yung pinaka-golden era ng GMA Network ay nung time na nasa Eat Bulaga or nasa kanila ang Eat Bulaga as noontime program. Bakit kanyo guys? Syempre, malaki ang hinatak sa audience nung time na nasa Eat Bulaga nga po ang GMA Network. And yet guys, yung mga advertisers, malaking tulong po ang ibigay sa kanila ng Tito Vic
and Joey. Kaya para sa akin guys, ang golden era ng ABS-CBN ay nung time na nasa Eat Bulaga or nasa tahanan nila ang ang Eat Bulaga at sa GMA din, di ba? Yan yung pinaka-golden era ng ABS-CBN at ng GMA Network. Pero yung sinasabi na ang pinaka-golden era ng Eat Bulaga ay yung GMA Network, ay disagree po tayo. Siguro malaking tulong guys, yung haba, yung tagal ng Eat Bulaga sa GMA Network. Pero hindi rin natin masasabi guys na golden era ng Eat Bulaga yung yung GMA Network Baka yung GMA, yung pinaka-golden era ng GMA nung time na nasa kanila nga po ang Eat Bulaga. Isa sa pinaka-golden era guys ng Eat Bulaga, masasabi ko lang guys, ay nung time na tinalo nga po nila ang student canteen. Napakahirap talunin ng student canteen before. Pero tinalo nila. Ibig sabihin ay pinatunayan ng Eat Bulaga na kaya nilang dominahin ang noontime show. Kaya nga kahit anong programa na katapat ng Eat Bulaga ay hindi po nila matibag-tibag ang Eat Bulaga Di ba? At malaki ang naitulong sa audience ng ABS-CBN, ng GMA Network ang Eat Bulaga. Kaya nga guys gustong i-pirate ng ABS-CBN ang Tape Incorporated. Gustong i-pirate guys ng ABS-CBN yung Eat Bulaga noon. Kaya nga lumipat nga po ang Eat Bulaga sa GMA Network dahil hindi nga po nagkasundo ang Tape Incorporated at ang ABS-CBN. Kumbaga guys, nakita kasi ng ABS-CBN na malaki nga po yung kita na nakukuha ng Eat Bulaga. Kaya gustong bilhin yung airing time ng Tape Incorporated, including yung Eat Bulaga. Kasi nakita nila malaki kinikita sa advertisers, sa sponsors. So gustong bilhin ng ABS-CBN yung airing time ng Eat Bulaga. Ibig ko sabihin dun guys, ay sila mismo yung hahawak sa mismong noontime program na Eat Bulaga. Kumbaga sila yung magkukontrol sa lahat ng programa ng Tape Incorporated. Pero hindi pumayag ang Tape Incorporated at yan po ang naging dahilan kung bakit lumipat po sila sa GMA Network. At alam nyo ba guys, base sa na-research po natin, yung isang programa nila na noontime program guys ay nilet go nila. Nilet go nila yung program, yung kung natatandaan nyo pa guys yung Salo-Salo Together, parang nilet go nila yung Salo-Salo Together para lang sa Eat Bulaga. Siyempre, opportunity na yun para maging noontime program nila, yung number 1. Alam nyo guys, nung nawala ang Eat Bulaga sa RPN 9, mataas ang ratings ng Eat Bulaga. Hindi about sa ratings guys, kung bakit nawala ang Eat Bulaga sa Channel 9 or sa RPN 9, hindi rin about sa ratings kung bakit nawala ang Eat Bulaga sa ABS-CBN, at lalong hindi about sa ratings yung time na nawala ang Eat Bulaga sa GMA Network. So paano masasabing yung GMA yung pinaka-golden era ng ng Eat Bulaga? O baka yung golden era ng GMA ay yung time nung nasa kanila ang Eat Bulaga. Yun siguro pwede nating sabihin. Kasi hanggang ngayon guys, malakas pa rin yung hatak sa audience ng ang Eat Bulaga. Di ba? Maraming nagtitiwala ng sponsors, maraming advertisers. Di ba? Ito yung pinakamalakas na TV program sa TV5. Nakapag-provide ng maraming advertisers. So, paano masasabi na flop ang Eat Bulaga buhat ng lumipat sila sa TV5? Isa sa palagay natin guys ay threaten sila ngayon sa TV5. Lalo na sa noontime program. Diba? Isipin mo, yung It's Showtime, well-recognized na programa sa bansa. Hindi lang po well-recognized, matagal na rin po ang It's Showtime, pero bakit hanggang 3% lang yung ratings nila? Sa GMA alone guys at saka para sa akin guys, up to now ay nasa golden era pa rin ang Eat Bulaga. Hindi lang dahil sa Tito Vic and Joey, kundi sa lahat po
sa legit na barkads, yung mga host, nasa golden era pa rin. Sadya talagang hindi lang po ganun kasi lawak yung naaabot ng GMA, yung TV5. Pero kung, or sabihin natin, pareha sila ng coverage, pareha sila ng lawak ng naabot, lakas ng signal, eh malamang sa malamang dodominahin ng Itbulaga ang noon time show ng ng GMA. Tsaka yun nga, tama naman po sa LM Entertainment. Sa lawak, sa yaman ng TV stations ninyo, bakit hindi kayo makapag-provide ng sarili ninyong noon time show? Bakit umaasa kayo sa mga block time agreement, sa mga ibang noon time show? Ang dami nilang artista. Parang hindi nila kayang mag-provide ng sarili nilang noon time show. Or natatakot sila baka lumubog yung ratings ng GMA when it comes sa noontime program kapag meron silang sariling pananghaliang programa.